Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron na naman po tayong kukomentuhan na isang vlogger, taga Maynila po ito. Ito po ay marami rin followers mga katambay. At ito po ay dating panatiko po ni Isko. Ngayon naman po binabanatan po ang mga Duterte din po syempre. Hindi po natin alam kung ito po ay nakakatanggap. Di umano, di ba? Pero bago po natin pakinggan po itong taga Maynila na vlogger, nagpapasalamat po si Kamanong sa nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Thank you po mga katambay. Tambayang Makabayan. Ito po, pakinggan po natin kung paano po pulaan ang mayor po ng Davao. Dahil po sa bagong PNP chip, doon po niya kinabit mga katambay. Pakinggan po natin itong vlogger. Si General Romel Francisco Marbil, mga kababayan. At isa sa kanyang mga binitawang salita, ito na sa ating screen. Ayon sa kanya, hindi kinakailangan ang bagong war on drugs para sa bansa para ma-achieve ang drug-free status. Ayan ang isa sa mga mabigat na salitang binitawan ng bagong PNP chief. At mukhang ito ay patama dito kay Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Hindi na kinakailangan ng war on drugs. Hindi na natin kinakailangan magdeklara pa ng war on drugs. At hindi na yung kinakailangan para ma-achieve itong drug-free status. So para bang sinasabi ng bagong PNP chief, itong war on drugs, wala yan. Hindi yan ang kinakailangan natin. At ang mangyayaring approach, ang susunding approach ng bagong PNP chief sa paglaban sa droga at sa pagpoprotekta sa mga mamamayan ay yung diskarte at approach ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi yung style ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kung saan maraming ganyan Yan. Iiwasan po yan kasi ayon kay Presidente Marcos, gusto niyang maging pro-God. Pro-God, pro-country, pro-people, at pro-life itong bagong PNP chief. Ayan ang susundin. Hindi yung konting galaw lang. Ganyan na. So iba po ang magiging style ng bagong PNP chief. Kaya naman mukhang maihinto itong diniklarang drug war ni Duterte dyan sa lugar nila sa Davao City. Kasi ang susundin ng kapulisan, hindi naman si Mayor Ang susundin ng kapulisan ay itong kanilang hepe, itong bagong PNP Chief Marfil. Kaya malamang maibang style ng kapulisan dyan sa Davao. Hindi natin alam kung ano mangyayari, magkakaroon ba ng balasahan sa mga kapulisan. Pero ayon naman kay bagong PNP Chief, hindi naman yan ang kanyang priority. Alright, ito pakinggan nga natin yung balita tungkol dito sa nangyaring pagbabago ng command dyan po sa Philippine National Police. Kaya po mga tambay, talagang pinakikita po sa mga Pilipino sa atin na talagang pati yung sounds ng baril, patayan po ng drug wars. Talagang pinapuputok pa yung kanyang sound effect, di ba? Yung pap 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 pap, pap, di ba? Parang pagka nabanggit ng drug war, ang kasunod po patayan agad, patayan. Di ba? Matindi po. Palibhasa po ito ay taga Maynila. Alam naman natin sa Maynila, immune po, di umano, sa mga droga. Ang nakakahalubilo po nila doon, karamihan po mga malaking porsyento po gumagamit ng droga at napakataas po ng krimen ng Maynila. At ito pong tao na ito ay sanay na sanay po sa mga drogista na nakakahalubilo niya sa Maynila, di umano. Dahil halos hindi nawawala ng krimen sa Maynila, di po ba mga katambay? At itong tao na ito, nagugulat din si Kamanong. Parang sa kanya okay lang na ang droga sa atin hindi na tutukan ng pamahalaan. At sinasabi pa di umano na proud pa siya dahil ang mismong Pangulo ang nagsabi na maging pro-God, maka-Diyos, pro-God po ang administrasyon ni Pangulong Marcos. You know? Dinawit pa po ang pangalan ng Diyos sa issue ng droga, mga katambay. At nakakalungkot lang po. Dahil po ang gumagamit po ng droga, hindi po maka-Diyos. Hindi po iniisip
kung ang gumagamit po ng droga ang epekto po ay magiging makadiyos ka, baka po hindi ipagbawal ng mundo yan, mga katambay. Pero hindi po Pagka ikaw ilulong sa droga, ano po ang kapalit? Ano po ang nagiging side effect? Di ba? Krimen. Krimen po. Di ba? Napakaraming krimen. Holdapan. Di ba? Ano pa? Nakawan. Ano pa? Nadadaan pa sa rape. Kung hindi ka re-rapen, papatayin ka pa. Di ba? Pero sa mga vlogger na katulad nito taga Maynila, hindi po nila nakikita yung epekto po ng nagiging addicted at kinakain ng droga. At wala na pong nagiging napakalit na lang ng porsyento ang nagiging matino. Lalo kung lulong na lulong ka na po, di ba? At addicted, di ba? At alam naman natin pagka ang droga ay pumasok sa isang tahanan, nawawasak po ang buong tahanan ng isang pamilya. Pag merong may isa po sa pamilya na nakapasok po sa ganyang bisyo, di po ba? Napakalaking problema ng bansa, lalo sa bansa mo na mahirap, na pagkain pa lang hindi marisolba ng pamahala kung paano ibababa, paano itutulungan ang mahihirap, di ba? Ayuda lang naman ang solusyon sa mahihirap. Pagkatapos ng ayuda, mahal pa rin ang bilihin, di ba? At hindi po natitingnan din tong vlogger nito yung malaking problema ng bansa. Unang-una na yon. Parang sa kanya, ang droga, hindi problema ng bansa, mga katambay. Parang walang problema ang droga sa Pilipinas kung ito po yung mag-exec. Pati po ang PNP chief natin ngayon, parang yung droga po, parang pangkaraniwan lang po na parang bisyong sigarilyo lang po yata ang pananaw po ng PNP chief at ng ating pamahalaan sa droga. Hindi rin natin masisi dahil mismo ang ating Pangulo, di umano malaki rin po ang issue sa droga, di po ba? Na hanggang ngayon po, hindi po yata sinasagot pa, di umano, ang kanyang issue sa droga. At ito pong vlogger na taga Maynila, hindi po natin alam kung ito po sumusuporta rin di umano sa droga. Kaya po, proud na proud po sila na yung bagong PN chief at ang bagong pamahala natin, hindi na isusulong ang war on drugs na sinimulan po ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo, na napakalaking epekto, tulong sa atin, lalo sa ating mga barangay na nagkaroon po ng disiplina ang mga kabataan, ang mga gumagamit. Marami po nagbagong buhay na hindi na gumagamit po dahil nga po nagkaroon po ng disiplina ang mga tao dahil pinakita po ng Presidenteng Miyag Balls na ang droga ay masama. Hindi yan mabuti. Lalo na sa atin, di ba? Sa ating mga kabataan. Masisira kinabukasan lalo ng ating mga anak. Pero sa ngayon, sa bagong Pilipinas, parang hindi po ganun. Ang nangyayari po, parang okay lang po. Kaya po sa nakikita ni Kamanong, magdagbabalikan po, lumalakas po ang loob ng mga drug lord, lalo po ng mga user at yung mga nagbebenta niyan. Dahil po maluwag po, lumuwag. Kasi nung nakita po natin nung panahon na ganito ang estilo ng pamahalaan ni Pinoy, lagana po ang droga. Pati po kulungan, merong gawaan ng droga. Dahil nga po wala tayong war on drugs, hindi natin tinututukan, di po ba? Di po ba? Wala naman tayong magawa dahil ang pamahalaan natin nakatutok sa dagat, nakatutok sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Doon po umiiral ang pamahalaan natin ngayon. Ang Kamara naman natin na Senado, ang tinututukan po Chacha, yung PI. Hindi naman po ang problema ng bayan ang tinututukan. Di ba? Ito nga lang droga. Yung mayor na sinasabi rin na sinisiraan niya rin yung mayor na mababago na raw at hindi na matutuloy at wala nang magiging war on drugs sa Davao City. Tingnan din po natin, hindi ko rin masasagot yan at aalamin pa ni Kamanong yan kung ang masusunod yan pulis o yung lingkod bayan o yung mayor ng isang syudad na kailangan niyang panatiliing na payapa at hindi mapasok ng masamang bisyo ang syudad. Sa tingin ko naman, mukhang kakatigan po ng kataas-taasan nating korte na yung ginagawa po ng mayor ng Davao, yun po malaking solusyon po sa nakikita po ng mayor na sugpuin po, lalo po ang bisyong droga sa kanilang syudad. Pero sa Maynila, okay lang po yun kasi mismo yung mga taga Maynila tanggap naman na di bali po dumami ng dumami at malulong
sa pinagbabawal na gamot ang siyudad ng Maynila. Kasi mismo yung vlogger ng Maynila, okay po sa kanya na itigil ng war on drugs at ibalik sa dating sistema. Ibalik po sa dating sistema. Nakalat po ang mga drugista, drug addict, nagbebenta, at drug lord. Pero sa Davao, mas pabor si Kamanong sa ginagawa sa Davao. Dahil kung mapupunta po tayo sa Davao, ibang-iba po. Ibang-iba po ang Davao sa Maynila. Ibang-iba. Kaya ito pong mga taga Maynila, doon po sila nasanay. Nasanay po sila sa krimen, diba? Sa nakawan, sa mga rapist, sa mga drugista, sa mga corrupt di umanong mga politiko, at marami pang iba. Doon po sila nasanay. Kaya sanay na sanay po sila sa ganyan na kumpleto sila sa krimen. Kaya po baliwala na po sa kanila ang droga sa tingin ni Kamanong. Ibahin niyo po ang ibang probinsya, lalo ang Davao. Ang Davao po, ang inuuna po, kapayapaan ng taong bayan na pwede kang matulog na mahimbing sa gabi. Pagka laganap ang droga, hindi po natutulog po ang mga drug addict. Kaya wala ka rin kasiguruhan kung mahimbing ang tulog mo, hindi ka gagalawin ng mga yan. Di po ba mga tambay? Hiyang-hiya naman tayo dito sa vlogger na ito. At antimano, inuhusgahan mo agad si Mayor Baste. Aba, may tamang proseso dyan. May tama pong proseso dyan, Mr. Vlogger. Meron pa pong batas na susundin dyan. At meron pa pong Supreme Court na pwede nila pag-ahinan ng reklamo kung sino ang susundin ng batas. Kasi batas po yan. Hindi po ba mga tambay? Hindi po batas ng vlogger lang yan. Mga tambay. Yan lang po mga tambay, ang komento ni Kamanong sa vlogger na taga Maynila na talagang sa tingin ni Kamanong proud pa na ibalik sa dating kaluagan ng droga sa ating bansa at ayaw ng war on drugs. Di ba? Sana huwag sana mangyari sa atin, sa kanya, sa akin, na meron tayong pamilya na maging lulong sa droga. Kaya niya lang siguro nasasabi yan dahil wala sa pamilya niya. Nagiging addict at nasisira ang buhay sa droga. Kaya matapang siyang magsalita na against siya sa war on drugs. Pero yung mga nakaranas ng kahirapan, nawala ng pamilya dahil sa mga addict, nagahasa ang mga anak, di ba? Pinatay. Doon mo sabihin yan, Mr. Vlogger, sa kanila, na mga kababayan natin na naperwisyo ng mga pinagbabawal na gamot. Di po ba mga tambay? Hiyang-hiya naman tayo dito sa vlogger na ito, mga tambay. Nakakahiya. Yun lang po mga tambay, si Kamanong po, nag-iwan pong muli. Huwag na huwag tayong papasok sa droga. Huwag natin sundin ang mga taga Maynila na parang welcome ang droga sa kanila. Paalam mga kaibigan at mahalin natin ating bansa mga katambay at tis-tis lang po. May pag-asa pang makabangon nating bansa. Bye-bye!